Sa isang karaniwang kapitbahayan sa Amerika, ang isang teenager na babae ay tumakbo palabas ng kanyang bahay at nag-freeze sa gitna ng kalye, tumitingin sa isang bagay na labis siyang natakot. Tinanong siya ng isang kapitbahay kung kailangan niya ng tulong ngunit sinabi niyang ayos lang siya at tumakbo pabalik sa bahay habang hindi niya pinapansin ang kanyang ama. At lumabas uli dala ang susi ng kotse, agad siyang nagmaneho at nakarating sa beach, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ng babae na mahal niya siya, halos para bang ito ay isang paalam. Sa kasunod na araw, ang dalaga ay lumitaw na patay sa beach na may bali ang binti, sa isang nakakagambalang anggulo. Samantala, nanonood si Jay ng sine kasama ang kanyang boyfriend na si Hog. Habang naghihintay, naglaro sila ng isang laro na kinabibilangan ng pagmamasid sa mga tao sa kanilang paligid, at itinuro ni Hog ang isang babae na nakadilaw sa likod. Hindi siya nakikita ni Jay at inaakala niya na siya ay pinaprank ni Hog, ngunit ngayon ay malinaw na hindi komportable si Hog at gustong umalis. Habang papunta sa sasakyan, sinubukang tanungin ni Jay kung ex ang nakita niya, pero tinanggihan ito ni Hog at sinasabi lang na masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay sabay silang naghapunan, at ang gabi ay naging normal nang hindi nila napapansin ang taong naglalakad sa labas ng kanilang bintana. Makalipas ang ilang gabi, muling nagde-date sina Jay at Hugh sa dalampasigan, at mabilis na uminit ang kanilang holicon. Hiniling ni Jay kay Hog na bumalik sa sasakyan at ginawa nila doon ang pagtatalik. At iyon ang first time ni Jay. Pagkatapos si Jay ay nagpahinga at pinag-uusapan ang kanyang mga pangarap nang biglang gumamit si Hog ng chloroform para patulugin siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising siya na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong gusali. Hindi man lang nag-abalang bihisan siya muli ni Hog, naglalakad lang siya habang sinasabi kay Jay na alalahanin ang lahat ng ipapaliwanag niya. Inamin niyang may nagpasa sa kanya, at ipinasa ito sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Ang isang bagay na ito ay susunod sa kanya mula ngayon. At maaaring isang taong kilala niya o isang estranghero lamang sa karamihan. Sa pagkakataong iyon ay nakita ito ni Hog kaya ginalaw niya si Jay sa upuan hanggang sa makita niya rin ito. May malapit na babaeng hubad na naglalakad papunta sa kanila, naguguluhan pa rin si Jay pero patuloy lang si Hog. Nagpapaliwanag na kailangang ipasa ito ni Jay sa iba para mawala ito. Kung papatayin siya nito, susunod ito kay Hog. Pumasok ang babae sa building at palapit ng palapit. Kaya kinaladkad ni Hog si Jay habang nagpapaliwanag, at ginawa lang niya ito para maniwala siya. Dinala siya ni Hog sa sasakyan at umalis, at nang makarating sila sa bahay ni Jay ay tinapon lang siya ni Hog sa gitna ng kalye bago umalis ng walang salita. Agad namang sumugod ang kapatid niyang si Kelly at ang mga kaibigan nito para tumulong at tumawag ng pulis. Dahilan para lumabas ang lahat ng kapitbahay para lang makakuha ng tsismis. Kailangan sabihin ni Jay sa mga pulis na okay lang ang lahat at hindi na siya pumunta sa bahay ni Hog dahil siya ay nahihiya sa tinitirhan niya. Pagkatapos si Jay ay dinala sa ospital upang magpasuri, ang kanyang katawan ay maayos, ngunit ang karanasan ay nag-iwan sa kanya ng trauma. Hinanap ng mga pulis ang lumang gusali at ang address na ibinigay sa kanila ni Jay. Pero ang upuan at bag lang ni Jay ang nahanap nila, walang bakas ni Hog at ng babae, o ang sasakyan. Hindi nagtagal ay natuklasan ng mga pulis na peking pangalan ang ginamit ni Hog para umupa ng bahay, kaya zero clues sila para ipagpatuloy ang investigasyon. Nang umuwi si Jay sa bahay niya halos hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain at umalis sa kanyang silid. Sa tuwing mag-isa lang siya sa banyo, hindi niya maiwasang titigan ang sarili sa salamin at tingnan ang kanyang ari na parang may mahiwagang sagot. Isang hapon nagulat siya nang may tumama sa bintana, pero isa lang itong hinagis ng bola ng isang kapitbahay na bata. Nang sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang klase sa kolehiyo, si Jay ay dumungaw sa bintana at napansin ang isang matandang babae na naka-hospital gown na naglalakad palapit sa kanya. May ibang tao sa labas, pero parang walang nakakakita sa kanya. Sa una ay pilit siyang hindi pinansin ni Jay, pero masyado siyang kinakabahan at napagdesisyonan na lumabas ng klase, na napansin naman ni Greg. Sa hallway, patuloy na sinusundan ng matandang babae si Jay. Habang naglalakad siya sa harap ng mga tao nang hindi nakikita. Sa takot, nagmamadaling lumabas si Jay at nagmaneho papunta sa shop, kung saan nagtatrabaho si Kelly at ang kaibigan nilang si Paul. Hindi sila naniniwalang may nangyayaring supernaturals, pero nag-aalok pa rin si Paul na manatili sa bahay ng magkapatid bilang bantay dahil halata naman na crush niya si Jay. Napagdesisyonan nilang imbitahan din ang kanilang kaibigan na si Yara. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jay, kaya sinamahan niya si Paul sa sopa para manood ng TV. Nag-uusap sila tungkol sa lahat ng oras na magkasama sila bilang mga bata at ang katotohanang first kiss nila ang isa't isa.
Biglang may narinig silang nabasag na salamin kaya tinignan ni Paul kung may nasirang bintana. Gayunpaman, wala siyang nakikitang tao sa labas, pinuntahan ni Paul si Kelly para tumawag ng pulis. At ang nag-aalalang si Jay ay pumunta sa kusina, at natagpuan ang isang kalahating hubad na babae na naglalakad patungo sa kanya habang siya ay umiihi. Natakot si Jay at sumigaw at tumakbo sa itaas upang magkulong sa kanyang silid. Dumating sina Paul at Kelly para tingnan siya at nanumpa na wala silang nakita, kaya pinagbuksan sila ni Jay ng pinto at natataranta. Habang sinusubukang aliwin ng dalawa, may ibang kumatok sa pinto, binuksan nila ito at si Yare pala. Ngunit biglang lumitaw sa likod niya ang isang nakakatakot na mukha ng lalaki at pumasok sa kwarto. Sumisigaw sila sa takot, tumakas si Jay sa bintana at nakahanap ng bisikleta na ginamit niya para makatakas. Nakita ulit ito ni Greg na nasa malapit lang sa isang kotse kasama ang kadate niya. Pumadyak siya ng mabilis hanggat kaya niya, nakarating si Jay sa park, at umupo sa duyan habang tumitingin sa paligid. Baka may biglang umatake. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng ilang mga anino sa gitna ng mga puno ngunit ito ay kanyang mga kaibigan lamang. At hinakap siya ni Kelly para i-comfort siya, di naglaon dumating si Greg. Kaya sinabi nila sa kanya ang tungkol sa napagpasyahan ni Jay na kailangan niyang hanapin si Hog. Pumayag si Greg na tumulong at kinaumagahan, linaibat niya ang grupo sa bayan upang subukang hanapin si Hog. Nakarating sila sa bahay na inuupahan niya at napansin niyang nagsabit siya ng maraming lata at bote sa pinto bilang isang improvised na alarma upang malaman kung may pumasok. Marami din ang gamot sa cabinet ng banyo. Sa atik napansin ni Jay na may butas ang mga pahayagan na nakatikip sa bintana, nasilip niyang may naglalakad sa labas. Nakahanap si Paul ng ilang maruruming magazine at maraming gamit na tissue malapit sa kutson. Sa loob ng isa sa magazine na ito ay may larawan ni Hog kasama ang kanyang matandang kasintahan na nakasuot ng school jacket. Maya-maya ay pumunta sina Greg at Jay sa paaralan na nakatatak sa jacket. At sa tulong ng isang sekretarya, natuklasan nila ang tunay na pangalan ni Hog ay Jeff at nakuha ang kanyang tunay na address. Ang grupo ay nagmaneho papunta sa kanyang tunay na bahay, at si Jay ay nabigla nang makilala ang ina ni Hog dahil siya ay katulad ng hubad na babae noong isang gabi. Si Hog ay tinanggap na makipag-usap sa grupo at sinabi sa kanila na kahit na ang bagay ay sumusunod kay Jay makikita pa rin niya ito. Wala naman silang magagawa kundi ipasa, kaya pinayuhan ni Hog si Jay na gawin ang pakikipagtalik sa bagong partner. Hindi naniniwala si Greg at nagalit si Hog, pinaalalahanan sila na nasa panganib din siya kapag napatay si Jay. Susunod at pababa sa buong linya ang bagay na iyon. Hanggang sa umabot sa taong nagsimula, humingi siya ng tawad kay Jay na nabiktima din daw siya. Ipinaliwanag na ang one night stand sa bar ay ang nakapukaw sa kanya. Nang may dumaan ay sobrang kinakabahan siya. Ngunit tinitiyak ng lahat sa kanya na nakikita rin nila ang tao. Sa pag-aakalang kailangan nilang lumayo ng ilang distansya sa pagitan ni Jay at ng nilalang, dinala ni Greg ang grupo sa kanyang pamilya, sa bahay bakasyonan na ilang milya ang layo. Alinsunod ng halimbawa ni Hog. Naglagay si Jay ng ilang lata sa bintana bilang pansamantalang alarma, kinuha ni Greg ang baril na nakatago sa shed at tinuruan si Jay kung paano bumaril para maprotektahan niya ang sarili niya. Maya-maya ay pumunta ang barkada sa beach, at habang nagpapahinga sila ay hindi nila napansin ang isang taong kamukha ni Yara na papalapit sa kanila mula sa likuran habang si Greg ay umiihi. Biglang inangat ng babae ang buhok ni Jay, habang ang iba ay hindi nakikita ang nilalang. Nakikita nilang gumagalaw ang buhok. Hinawakan ni Paul ang isang upuan at sinubukang hampasin ang nilalang dahilan para mabitawan nito si Jay. Ngunit itinulak din si Paul bilang ganti. Patuloy silang sinusundan habang tumatakbo ang grupo papunta sa shed, kung saan napansin ni Paul ang mga bakas na naiwan sa kanyang tiyan sa pagtulak. Hinanap ni Jay ang baril at sinimulang barilin ang nilalang. Sumablay ang ilang tira hanggang sa tuluyang matamaan niya ang nilalang sa leeg. Bumagsak ito sa lupa pero mabilis na nakabawi, kaya agad na nilock ni Jay ang pinto bago ang katakot-takot na lalaki noong isang gabi ay lumakad sa bintana. Pagkatapos ay may isang bagay na nagsimulang kumabog sa pinto hanggang sa ito ay gumawa ng buta sa loob nito. Pero si Greg pala iyon, hindi siya naniniwala sa kanila kaya bumalik siya para mag-double check. Nag-aalala si Jay nang wala siyang naririnig, kasabay ng gumagapang na nilalang sa butas. Sumisigaw at nagpapanik sila. Tumakbo si Jay sa kabilang pinto hanggang sa marating niya ang sasakyan ni Greg, sinusundan pa rin siya ng nilalang, kaya delikado ang takbo niya, at nang lumingon siya para tingnan ang humahabol sa kanya, muntik na siyang mabangga sa isang truck. Iniwasan niya ito sa tamang oras, ngunit sa halip ay bumagsak sa cornfield at nahimatay, maya-maya, nagising siya sa ospital na bali ang braso. Natakot siya nang may narinig siyang hakbang sa koridor, pero nurse lang iyon.
Sa gabi, tinanggap ni Greg na magtalik sila sa kama ng ospital. Dahil hindi pa rin siya naniniwalang may sumpa, habang lumilipas ang mga araw, patuloy na banibisita ni Greg si Jay, at sobrang nagseselos si Paul. Wala pang nakikitang creepy si Greg so far, kaya hindi niya akalain na sinusundan siya ng nilalang. Nang sa wakas ay nakalabas na si Jay sa ospital, nananatili siya sa bahay at tumanggi na pumunta kahit saan. Patuloy na tinatanggihan ni Greg ang pag-iral ng nilalang dahil wala siyang nakikita, ngunit ngayon ang iba ay nasa panig ni Jay. Dahil nakita nila ito mismo. Isang gabi, nakita ni Jay ang nilalang na nakasuot ng porma ni Greg at naglalakad patungo sa bahay ni Greg. Sinubukan nito na buksan ang pinto ngunit nakalock ito. Kaya sa halip ay sinira nito ang bintana para makapasok. Sinubukan ni Jay na tawagan si Greg sa telepono, pero hindi ito sumasagot kaya tumakbo ito papunta sa bahay at pumasok din sa bintana. Sa itaas, nadiskubre niya ang nilalang na hugis nanay ni Greg na kumakatok sa kanyang pinto at sinisikap na balaan siya na huwag buksan ito. Ngunit binuksan pa rin ni Greg ang pinto at tumalon ang nilalang sa kanya. Nang suriin ni Jay ang loob ng silid, ang nilalang ay nagiging malandi sa bangkay ni Greg, habang ang mga ilaw ay kumikislap. Ang takot na si Jay ay tumakbo palayo at umalis sakay ng isang kotse, umiiyak siya nang mapansin niya ang nilalang na sumusunod sa kanya muli. Sa huli ay nakarating siya sa kakahuyan, at nagpa siya na doon magpalipas ng gabi. Kinaumagahan nakita niya ang tatlong lalaki sa isang bangka, kaya hinubad niya ang ilan sa kanyang mga damit at lumakad sa tubig. Hinayaan niyang pagpistahan siya ng tatlong lalaki para mawala ang sumpa. Nang umuwi si Jay, natulog ang magkapatid sa parehong silid kasama si Yare para sa kaligtasan. Bumisita si Paul isang umaga at sinabing handa siyang kunin ang sumpa bago hinawakan ang kamay ni Jay at subukang halikan siya. Ngunit tinanggihan niya siya, pagkatapos ay inanunsyo ni Paul na may plano siya kaya sabay-sabay na umalis ang grupo sa kotse. Sa labas nakita ni Jay ang nilalang sa kanyang bubong, ilang sandali pa ay nakarating sila sa pool ng universidad at nagsimulang i-connecta ang lahat ng electronics na dala nila. Linagay nila sa gilid ng pool, lumusong si Jay sa tubig ng ilang oras, naghihintay lang ang grupo habang may bagyo sa labas. Kalaunan ay nagpakita ang nilalang na mukhang ama ni Jay na sumakabilang buhay na. Pero hindi lumusong sa pool. Naglalakad lang sa paligid nito. Itinuro ito ni Jay at inilarawan kung ano ang nakikita niya para sa iba, nang biglang nagsimulang tanggalin ng salot ang electronics para itapon ang mga ito sa tubig. Sa una ay lumangoy si Jay para umilag, ngunit maya-maya ay tinamaan siya ng machine sa ulo dahilan para ito'y demogo. Habang ang nilalang ay naghahagis ng mga bagay. Ginawa ni Jay ang kanyang makakaya para ituro ito, at sinubukan ni Paul na barilin, ngunit hindi sinasadyang natamaan si Yare sa binti. Pagkatapos ay sinubukang muli ni Paul at nagawang mabaril ang kamay ng nilalang habang tinamaan ng bakal si Jay. Sa sandaling iyon, inihagis ni Kelly ang isang tela sa ibabaw ng nilalang upang markahan ito, at binaril ito ni Paul sa ulo. Dahilan para mahulog ito sa pool, sinubukan ni Jay na lumangoy palayo, ngunit hinayla siya pababa sa pamamagitan ng kanyang bukong-bukong. Kaya muling nagpaputok si Paul, pagkatapos ng ilang sablay na putok ay tinamaan niya ito sa ulo, at nagawa ni Jay na makaalis sa pool. Napansin ng mga bakas na naiwan sa kanyang bukong-bukong, nang tumingin siya sa tubig, unti-unti itong napupuno ng dugo. Maya-maya pag-uwi ng grupo, si Jay at si Paul ay nagtalik. Kinabukasan, si Paul ay nagmamaneho malapit sa ilang manggagawa sa kalye, isinasaalang-alang ang pagpasa sa sumpa sa kanila. Bandang hapon, magkahawak kamay na naglalakad sina Jay at Paul sa kalye, hindi alam ang misteryosong taong naglalakad sa likuran nila. Ganun pa man, wala na silang pakialam dahil iniisip nila na nawala na ang sumpa at makakapamuhay na sila ng normal. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.